Kaugnay sa issue ng 100,000 pesos na centenarian cash gift na hindi na ibigay sa ilang AITA na lampas ang daang taong gulang na, makakapanayam natin si National Commission of Senior Citizens Chairperson and CEO Attorney Merceditas Gutierrez. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga naman sa iyo, Susan, at sa ating mga nakikinig na mga senior citizens. Nako, eto na. Kumusta na po yung pagproseso ng NCSC sa cash gift para po sa apat na AITA? Naibigay na po ba, ma'am? Kahapon lang namin natanggap yung application at ang endorsement ng Municipal Mayor ng Capas Tarlac. Apo. At yan ang bago pa namin matanggap yung application at nung malaman namin na may ganyang kaso, apat na AITAs hindi nabigyan, kaagad ipinahanda na namin yung cash gift at sa Thursday, mabibigay na namin. Dahil kasi, Susan, Opo, yes, ma'am. itong dalawa sa apat na nagkiklaim ng mga AITAs, ipinanganak noong 1923 at saka 1920, di dapat noong panghawak ng DSWD, yung Natanggap pag-implement. na. Naibigay na nila. At ngayon, kami ang biniblame sa hindi pagbigay na hindi naman namin nakikita pa yung application at wala pang application. So, ma'am, saan ho ba nagka-problema doon sa paglipat ba ng programa mula sa DSWD papunta po dyan sa inyong komisyon? Noong pagpunta sa aming komisyon, meron pa sila mga pending na hindi nabibigyan. At iyan ay pinoproseso na namin. Ginagawa namin dahil kasi katungkulan na namin dahil nalipat na sa amin. Pero pagka naman nagkaroon ka ng may claim ka, kahit papaano, meron kang application form na pipil-upan. Hindi pa papaano malalaman kung qualified o nabigyan na. Yung mga bagay na papaano naman kami mag-account sa aming pera. Sasabihin ng COA, sa mo ginamit, wala ka namang pruweba kung saan mo binigay. Hindi ba ganyan ang proseso, Susan? Ma'am, Chairman, sa proseso po, from DSWD, nalipat dyan sa inyong ahensya, kailangan ho bang mag-apply uli ng isang centenarian para makuha yung 100,000 pesos na cash gift? Hindi ho ba ito automatic? Kasi sabi nyo nga po, hindi nyo naman alam na nakiklaim na pala ito. Susan, sa mga pinuproseso na yung mga hindi nila na-process, ang pagkakaalam ko ay alam namin na mayroong mayroong mga dapat bigyan. Pero exactly as to kung sino mga ito, hindi ko alam kung naibigay sa amin, na i-turn over sa amin ng DSWD. But ang application ay ipina-file sa OSCA. So, Office of Senior Citizens. At kung may mga application na ganyan, dapat na-turn over na sa amin ng OSCA o na-turn over na sa amin ng DSWD kung naibigay sa DSWD. Dahil ano na magiging base namin pagproseso. So, dapat yung Basta ganito pa, mag-apply ka sa OSCA, dahil ito mga ipinanganak ito, mga 1920s, walang birth certificate. So, kailangan tutulungan pa yan ng OSCA para magkaroon ng birth certificate. At itong sa kaso nitong mga ito, na-issue lang yung birth certificate itong 2024. O so, hindi automatic. Ano ba yung sinasabing automatic ibibigay? Walang ganun. Kasi ang ahensya ng gobyerno, pag may benepisyo ka, na gusto mong matanggap, ay may mag-a-apply ka. At may endorsement pa from the mayor. Once we get the endorsement of the mayor, mabilis na, yun na. Mabilis kami magproseso. At saka siyempre kailangan yung mga dokumento na katibayan talaga na qualified ka doon sa kiniklaim mo. Oo naman. Paano naman kaming magbibigay ng pera? Paano yung account namin sa COA yun? Kung nakikita ng COA na bakit yung binigyan nito na wala namang mga na hindi naman qualified. Ako naman mananagot yan sa COA at saka sa ombudsman. Okay. Kumusta po yung mga backlog mula sa mga dating implementing agency? Ngayon ho ba naisaayos na para maiwasan yung ganitong mga sumbong o reklamo? Ngayon, nagko-coordinate kami ng husto sa OSCA na. Lahat ng mga applications, aming mga regional directors, binigyan ko ng instruction na pagkukuhanin ng lahat yung mga listahan na yan na maproseso natin na mabilis. At mag-usap tayo sa OSCA. Kahit na habang pinuproseso pa lang nila yung mga application at hinihingi sila mga dokumento, at nag-guide namin sila kung ano man ang kulang. Magandang balita ho yan para doon sa mga qualified na para dito sa mga benepisyong ito. Anyway. Oo, at saka itong centenarian nito, yung 100,000, dating pinuproseso yan ng DSWD for many years. Ngayon, nasa amin na ang pinuproseso na namin ngayon, yung mga age 80, 85, 90, 95 at 100. Pagdating mo ng 80, bibigyan ka ng 10,000. 85, gano'n. Ngayon, ang nangyari kasi in the past,
Dahil sa pagkakatransfer din, at saka bago pa lang ang komisyon, hindi ka agad nabibigay ng mabilis. May proseso pa. Dahil sa OSCA din, naghihintay kami. Pero ngayon, ang sabi ko, months before, ma-reach yung age na 80, Apa. iproseso na namin para mag-birthday gift sa ating mga senior citizens. Ano ba may 10,000, no? Pagkakait mo pa at i-delay mo pa, hindi naman tama yun. Yun, maganda balita ho yan sa mga senior citizens natin na umaasa sa ganyan mga benepisyo. Anyway, maraming salamat po National Commission of Senior Citizens Chairperson and CEO Attorney Merceditas Gutierrez. Maraming salamat din, Susan. Maganda umaga po sa inyo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.